mayroong mga snow dito sa labas. Wala katao-tao dito, no? Ito ang itsura ng train station here sa Bukhara. Hindi ko lang alam kung saan tayo maratrain dito. Kasi taas. Wow! Ang ganda! Tapos ito mga kwarto, accommodation ng mismo ng estudyante. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon sa video na to tayo po ay pupunta na ng Bukhara from here sa Samarkand at syempre since wala na tayong separate na hotel vlog dito natin sa part na to sasabihin yung review natin dito sa ating hotel since tapos na at mag-check out na tayo. So far po, ito po ang pinaka the best hotel na napag-check-inan ko sa entire Central Asia trip natin. Ang gandang location, napakalapit sa bazaar, mayroong magandang harapan, yung location okay, yung mismong mosque malapit, ganyan, and super mura lang niya papunta sa Registan Square, papunta sa mga ni Amir Timur, ganyan, sa mga statues and etc. So I highly recommend this one. If ever kung gusto niyo po mag-book, yung link ilalagay ko dyan sa ibaba, and also yung price ilalagay ko din dito sa screen para aware kayo, and may kasama na po yung breakfast buffet. But for now, gusto ko muna sa inyo pakita yung clip na kung saan nag-breakfast buffet tayo, okay? So, flashback. Wow, may pa-flashback. Okay, so yun po yung breakfast buffet part dito sa mismong hotel na to. At ngayon gusto ko lang i-share sa inyo. Nung paalis tayo ng Tajikistan, kung kailan yung last day natin doon, saka biglang nag-snow. Dito naman sa Uzbekistan, kung kailan yung last day natin, saka din nag-snow. Bakit ba ganyan kayo? Kung kailan ako paalis, saka kayo nag-i-snowfall. Nakakapikon! Diyos ko! O ngayon, let's go na. Pumunta na tayo dun mismo sa Samarkand Station dahil 11 o'clock ang ating biyahe from Samarkand going to Bukhara. And later, explain ko na lang sa inyo kung paano po kayo magbubook ng tickets. Okay? Now, pumunta na tayo dun sa pick-up location. And gusto ko lang i-share sa inyo, tulad dun sa sinabi ko sa inyo sa review kanina, ito po mismong hotel po natin ay 10 out of 10 sa akin. Super ganda talaga. Oh, mayroong mga snow dito sa labas. Gusto ko talaga yung mga ganitong vibe. Minsan parang gusto ko na magpunta sa talagang super kapal na snow eh. Pero ito po yung dadaanan nyo. Papunta naman sa pick-up point. Parang mga gilid-gilid ng bahay, ganyan. Talaga siya usually. We're here now sa pick-up point. Tingnan yung driver natin in 3 minutes and also ang binayaran po natin is 21,500 some. Ganda dito sa Samarkand, hindi kayo maliligaw. Kasi kapag mag-yandex kayo going to the station, Samarkand station lang ilalagay nyo. Wala nang iba pa kasi iisa lang yung station dito. Okay, let's go in. Okay, we're here again sa Samarkand Station. And tulad dun sa Samarkand, meron ditong security check if ever kapag papasok kayo. Yung maleta nyo, yung backpack nyo, and other things, papasok nyo sa x-ray. Biyahe natin 11:03 to be specific. But, andito na tayo ngayon ng 10:39. Nandun yung pinakita ko dati, ganun lang din na makikita nyo here. May kainan sa loob and waiting spot here. Entrance. Wala katao-tao dito, no? Hindi ko nakikitaan ito na crowded. Madating ang train natin. So, medyo matagal-tagal ang ating iintayin. Naghihintay tayo ng train. I'm going to share sa inyo guys kung paano tayo nag-book. Again, tulad po dun sa ating unang ginawa from Tashkent going here sa mismo Samarkand. Nag-book po tayo via Bookaway. And, ang ating pong presyo naman from here sa Samarkand going there sa Bukhara is 236,300 som. But, kasi sa mismong website nila, kapag sa mismong website ng railway na to kayo magbubook, I think ito yung presyo niya. And hindi kayo makakapag-book doon pag gamit yung Visa card, Mastercard, ganyan. Ilang beses ko na tinry guys sa akin. Tinry ko na Union Banco, tinry ko na BPI, tinry ko na GCash, tinry ko na GoTime. Walang nag-work. And nag-research ako kung ano yung pinaka-the best na pwedeng gawin. Siyempre, resourceful tayo guys. Ang ginawa ko, ako po ay nag-check. Merong dalawang options. So, pwede kayo mag-book sa Bookaway, pwede kayo mag-book sa 12Go. Pero ako personally, ang re-recommend ko sa inyo, yung na-try ko. So, sa Bookaway po ako nag-book. Then, agad-agad after mga 15 to 30 minutes, bigla nang na-deliver yung mismong confirmation. And ayan,
Kumbaga, ayun na yung QR code, tapos nakalagay na dito kung anong train yun, and nakalagay na din dito kung anong train na, mismong train, tapos yung seat, okay? Nakalagay na dyan yung seat, kaya okay na. And, madaming mga oras, napakadaming time na pwede niyong piliin, pero ako, personally, ang pinili ko po is 11:03, aalis dito sa Samarkand, makakadating tayo sa Bukhara, 12:46, o diba? Para kahit paano, medyo makapag-breakfast buffet pa tayo, ganyan. And if ever, kung isipin nyo, from there sa mismo hotel natin going here, 20 minutes po ang biyahe. So, mag-alat kayo ng ganung grace period para hindi kayo mahuli. Ganyan, okay? Tapos, yung sinabi ko sa inyong price doon sa mismong train nito, 263,000 some. Pero po, ang presyo po nito na binayaran ko naman sa Bookaway is euro kasi siya. So, 28.19 euros ang presyo naman. One way yon, business class seat. And pwede naman kayong makamura, huwag kayong mag-business class. Pwedeng yung parang economy lang. Ano ba tawag niya? First class ba? Second class or something? Pero ako kasi, ang binili ko guys is yung business class kasi mura lang din naman siya. At minsan lang din naman tayo magpupunta dito sa Samarkand. Specifically, I mean, in general, dito sa Uzbekistan para... Diba? Minsan lang matry. Okay lang yun. Di naman ganun kamahal. Dumating na ating train number 8. Here. Okay, nakasakay na tayo. Time check, it's already 11 AM. 3 minutes na lang andar na to. So, seat number 9 tayo. Yan. Ito yung makikita yung number. Ayan po yung number. And, seat number 9, car 9. Okay, so, yan. Tingnan nyo sa ticket hindi to free sitting. Meron tong reserved seats. Now guys, nandito ngayon tayo ulit sa toilet. At gusto ko lang ipakita sa inyo kasi laki. Hindi siya yung tulad sa unang train natin. And parang asang mas malaki pa tong toilet na to para sa mga ibang hotel ko eh. I mean, ibang toilet ko sa hotel. Ayan. Yan, meron sink dyan, may salamin. Ito, ano to? Pang ganyan. Wait. Ayan o. Pang ganyan siya. May ano ka ng baby. Walang tissue eh. So, open, close, tas lock. Kalakasin na yun. And may sabon dyan. And yun. Pasensya na. Pinitong ko. Ang tagal-tagal matawala. Let's open na. Bukas na siya. Yay! Sure ng View Hero. Para lang siyang bukid guys. Papakita ko sa inyo. It's giving bukid vibes. Welcome to Nueva Ecija! Nueva Ecija dyan. So hindi ako matulog ngayon. And wala nang tao gaano dito sa mismo car number 9. Ayan. Wala na akong kasama. And also, ang tagal pa ng biyahe. Bored na ako. Legit. Finally, on time, andito na po tayo ngayon sa Bukhara. And, kita nyo naman, hindi gaano pong malamig dito kumpara dun sa mismo Samarkand. And, lalo na dun sa Tashkent. So, medyo mainit here. Ito ang itsura ng train station here sa Bukhara. Gusto ko lang i-share sa inyo. Dito po, mayroong mga mag-aalok sa inyo na parang tutulungan kayo sa maleta, ganyan. Pero, if ever, pwedeng wag na kayo magpatulong kung kaya nyo magbuhat. Kasi, syempre, may additional fee yung gano'n. Hindi napapasok dito sa puting building. Ito na agad yung exit. Ako lang ba, mas magbubook na ako ng Yandex kasi guys, ang daming nag-aalok yan. So, ngayon, nag-check po tayo. Ang halaga po is 25,000 some. Going there sa mismo hotel natin. Ito na. Andito na po ang ating Yandex. Side na to. Ngayon ang plaka. At alam niyo, mas maganda dito. Hindi siya parang 1 minute lang yung waiting time. Dito, 5 minutes. Doon sa Samarkand, yung free waiting time, medyo mabilis eh. Hey, nakita na natin yung ating Yandex. Ayan no, nasa medyo dulo siya. Medyo ayaw ko dito sa parang Yandex app nila eh. Kahit meron kang nilagay na pick up point, may time na hindi nagpupunta doon yung mismo sasakyan. Kasakay na tayo. Ayun, yung mismo mismong Bukhara Station. Medyo malayo yung biyahe natin 20 minutes. Tapos, ito yung mismong area ng train. Tapos, andito po yung airport. Ayan. Then, ito yung hotel natin. Nasa city center naman siya since ayun na. Okay, binaba na tayo dito ng ating Yandex. At ito po ang ating hotel. Sign dito, Boutique Hotel Minzifa yung name niya dito sa screen. I mean, sa mismong signage. Pasok lang ba tayo dito? Ganda ha? Yes, ang ganda. Hindi ko lang alam kung saan tayo ma-assign dito. Kung sa taas. Ang ganda. Iba yung vibe niya. Grabe. Kung ano yung natutuwa ko dito sa Central Asia trip natin, iba-ibang type. Iba-ibang types of hotel ang mga naano natin na encounter. Like simula doon sa mismong una, sa Kazakhstan, sa Tajikistan, sa Uzbekistan, sa Tashkent, sa Samarkand, saka dito, iba-iba. And meron ditong Bukhara City Walking Tour. And hindi na tayo hindi na tayo magaganyan. Isa-isahin na lang natin. Ina tayo. Ito yung mismong area. Ayan. Ito yung front desk, guys. And ito yung mismong breakfast buffet area.
Ang ganda ya. Iba talaga yung vibe niya. Tapos dito meron dito mga binibenta. I think ito yung password ng wifi. First time nila, 7:30 to 10. And kinuha nila yung passport. Ayan, tignan nyo. Pinahelp nila tayo sa luggage. And floor kasi yung mismo ano natin eh. Yung mismo room. I like this hotel. It's unique. Yes. This is a boutique hotel. Okay. Oh, 19th century. In 2005. Okay. It was restored. Guys, grabe. Ang ganda ng room natin. Kakaibang vibes. And yun nga lang, hindi yung parang plain white. Yung color blue siya. And dito, meron ditong cabinet na. Ayun na naman, makalumang cabinet na naman tayo. So, may sampayan dyan. And, mayroong extra kumot. Tapos dito, meron ditong TV. And of course, meron ditong refrigerator. Malamig ba? Ay, hindi siya nakasaksak. Ayan po, andyan po ang tinatawag nating minibar kahit hindi naman siya bar na bar talaga. Pero dito, meron ditong tea, meron ditong water. Alang coffee, no? Yun, walang coffee. Siguro sa breakfast buffet area. Tapos meron dito electric kettle. May heater if ever kung gusto nyo. Meron dito salamin. Hello! Tapos yan, may window dito na kung saan makikita natin yung mismo entrance there. Upuan dyan, may lamp doon, and merong socket. Okay? Tapos ito yung bed na dalawang parang single bed siya. I mean, single bed talaga siya, tapos pinagdugtong. And meron dyan luggage rack. Tapos ito yung aircon. Okay? Hindi ko lang sure kung natatransform yung into heater or aircon or kung ano pa man mamaya tatest natin. So, let's go naman po sa mismong toilet. Ayan, wait. Grabe, pintuan nila pag ganito. Paano ito? Ah, ayan. Ay, laki ng toilet, ha? Oh. Wow! Ang ganda! Ang ganda ng toilet. Na-appreciate ko siya, guys. Ang ganda. Tapos, ayan, oh, ang laki ng mirror. Nabubuksan ba yung ilaw ngayon? Ito. Ay, ayan! Nabubuksan siya. Tapos ito po, yung mismong sink. And, wala siyang bidet. As you can see, walang bidet. Pero may bathtub. Then, ito oh. Meron siyang showeran. Tapos yan. Okay, okay naman siya. Meron namang ganito. Yan, meron namang shower curtain. Ay! Ito yung gusto ko, guys. Super gusto ko to. Kasi kapag sinasampay niyo dito yung kung ano pa man gusto niyo isampay, panyo, underwear, t-shirt, thermal, pwedeng-pwede dyan. Kaya lang, hindi siya nalalak. Opo. Wala pong lock tong mismong pintuan ng toilet. Pwede na rin naman toiletries at soap. Parang wala akong naamoy. Wala ka na. Tapos ano to? Shampoo and conditioner. As usual, ganun. Natin. So on. Ayan, on na. Paano to? Mode. Ayan. So naka-aircon siya. Gusto ko mababa. Ayan, pwede. Pwede ata ng aircon. Okay na guys, naset ko siya na aircon. Ay, magtsatsaga sa heater ngayon. Okay guys, super bilis ng transition. Andito ngayon tayo ulit sa labas ng hotel. Like, labas ng hotel room, pero nasa hotel pa rin tayo. And ayan, as you can see, papakita ko sa inyo yung mismong area. So, ang tawag nila dito is courtyard. And gusto kong i-share sa inyo na meron palang history itong mismong hotel natin. Hindi ko naman kasi na-research yung part na yun kasi usually kapag ka-hotel naman, location lang tinitignan natin, ganyan. Pero, alam niyo yung madrasa. Yung una nating pinuntahan, which is sa Registan Square, di ba mga madrasa yun, ito yung madrasas. So, ganun to. Okay? So, mismo ito palang hotel natin ay dating mga kwarto yan ng mga estudyante. Ito, mga kwarto ng mga estudyante yan before. Tapos, itong kinakainan nila ngayon, kumakain sila dyan eh. Tapos, itong bukas na pagbe-breakfast and buffet natin ay classroom. Tapos, ito mga kwarto o accommodation ng mismo mga estudyante. Noong panahon noon, okay? Ang galing! Time ko naka-encounter ng ganitong klaseng hotel na merong history. Like, aside from na-establish siya o nagawa, ganyan. Tapos, naging modern, kunyari, na-renovate. Pero ito iba. May deeper meaning. Galing! Kung sana mag-video dun sa mismong part ng buffet area, ganyan, or sa parang kainan na part. Kaya lang, guys, ang dami nila dun kumakain sila. Ayoko naman mag-video na, di ba, andun sila, gano'n. So, babalikan ko na lang siguro mamaya. Daw, isasama ko pa rin dito sa vlog na to para isahang vlog na lang. Okay, guys, so andito na tayo, nakasettle na tayo. At umorder nga pala ako sa Yandex nila ng onion rings, tapos, ano tawag ito, macaroni and cheese, mac and cheese. And itong tea, ayan. So, hindi na muna ako lalabas ngayon since medyo paggabi naman na and mag-work na muna ako. Lahat ng mga backlogs ko, tatapusin ko na muna. And bukas, i-update ko kayo sa mga kaganapan natin and also yung breakfast buffet. Sasama ko din dito sa vlog, okay? So, kain na muna tayo. Papakita ko lang sa inyo kung masarap ba o hindi ito. Sarap. Lambot.
Ang sarap yun. Ilalagay ko yung price guys dito sa screen. Actually, hindi ko masabi yung total price kasi bumili ako ng madaming tea. Inilagay ko dito sa ref para stock. At alam nyo kung ano hinahanap ko ngayon. Gusto ko ng rice. Kahit 1 cup of rice lang. Masyado na ako nagde-deprive ng white rice. That's yun. So, pagbalik natin sa Pilipinas na lang.